Matinding sakit sa malalim na puwitan, pakiramdam ay parang kinakalawang o barado ang SI joint. Sa totoo lang, madalas hindi ang kasukasuan ng problema, kundi ang mga kalamnan at fascia sa paligid ng kasukasuan na sobrang humihila rito. Para malaman mo ang nangyayari doon. Madalas tayong matagal umupo nang hindi binabalance, kaya nahihila tayo paabante. Ang mga kalamnan sa likod ng braso at puwitan ang dapat humila pabalik. Dahil dito, sa karamihan ng tao, ang mga kalamnan na ito ay sobrang iritado, sobrang humihila at stressed na yon. Ayon sa paliwanag na ito, ganito rin natin gagawin ang mga ehersisyo. Tumayo ka, magkahiwalay ang paa kasukat ng balikat at ilagay ang mga kamay sa ibabang bahagi ng puwitan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng kontrol sa bahaging ito ng singit. Itutulak mo ito paabante para muling mahila at mapahaba ang harap na umikli dahil sa pag-upo. At para mas maging epektibo pa ito, hilahin mo paatras ang iyong pusod at itulak mo palalo ang singit at mga buto sa pubis paabante habang ang tiyan mo ay mas lalo mong hinihila paatras. At mapapansin mo agad dito sa harap ang paghila. Umaabot din ang hatak hanggang likod dahil nakakabit ang hip flexor sa lumbar spine. Mararamdaman mo ito ngayon? Maganda yan kasi ibig sabihin alam mo na tama mismo ang pinagtatrabahuhan natin na yon. At ang pag-ikli na dulot ng matagal na pag-upo, ipagpatuloy mo lang ang pag-unat sa posisyong ito. Ilalagay mo ang ulo mo sa pinakakomportableng posisyon, di ba? Kapag masyadong nakaatras, mahihirapan at mapupuwersa ang itaas na bahagi. Ilagay mo lang ito sa bahagyang harap at komportableng posisyon dahil dito muna tayo tumutuon sa bahaging nasa balakang at ibabang likod. Patuloy ka pang umusad pasulong. Pwedeng bahagyang nakabaluktot ang mga tuhod, kaunti lang. May isa pang kalamnan na hip flexor din at mas mahata kapag iniunat. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pag-arko ng likod sa itaas ng balakang at pagpasok sa sobrang kurba ng ibabang likod. Hindi naman yan masama, pero mawawala tayo sa tamang pag-unat na gusto nating makuha. Kaya subukang ilabas ang singit at hilahin ang pusod paatras. Doon mo mararamdaman ang tamang pag-unat sa harap. Yan ang gusto nating makuha. At ngayon, ilagay mo ulit ang mga kamay mo sa puwitan at idiin mo ng mahigpit ang mga kamay mo doon. Ginagawa natin ito dahil gusto nating umangat na yon. Ibigay ang lakas na ito sa ating katawan. Pero ayaw naman talaga nating umangat. Gusto lang nating subukan na umangat. Pero dahil tinutulak ng mga kamay ang puwitan, napipigilan natin ang pag-angat na yon at nakakapagbigay tayo ng maayos na kontrapuwersa. Pagkatapos, magpapakawala ulit tayo at mapapansin mong mas umaatras na ngayon. Itulak mo ulit gamit ang mga kamay sa ibabang bahagi ng puwitan. Subukan mo ngayong bumangon, hindi mo magagawa. Pagkatapos, mag-relax ka at ilapit pa sa harap ang balakang at ibalik ang katawan. At isa pa, tinutulak mo ulit. Gusto mong bumangon pero ikaw mismo ang pumipigil dito. Pakawalan mo tapos ipasok mo pa. At pagkatapos, bitawan mo at hilahin mo ulit pabalik ng maayos. At tandaan mo, itong pinakamahalaga, ang ibalanse ang pag-upo. Tapos, bumangon ka ulit. Dahan-dahan lang kasi sobrang intense ng ginawa natin ngayon. Maganda rin ito para mabawasan at maging normal ang hatak sa harap. At ngayon, lilipat naman tayo sa hatak sa likod. Mag-iiwan ka ng komento kasi sa maraming tao, lalo na kapag unang beses nilang gawin ang ehersisyong ito, nagsisimula talaga silang manginig. I-comment mo kung ganon din ba ang nangyari sa'yo. Kung ganon nga, huwag kang mag-alala kasi ang mga kalamnan ay nanginginig talaga kapag pinapagawa sa kanila ang isang bagay na hindi sila sanay gawin. Paglabas mo, mawawala rin yon. At sa bawat pagkakataon na ginagawa mo ito, mas kumukunti na ang panginginig. Pero pagkasulat naman kung ano ang nararanasan mo mismo. Ngayon, lilipat na tayo sa likod. Diyan talaga nabubuo ang matinding pressure at napipisil ang ISG kapag magkadikit. At ngayon, magsisimula muna tayo sa kanang bahagi. Unat mo ang kaliwang binti mo at ipatong mo ang kanang paa mo. Kadalasan magagawa ito, bihira lang ang makakaproblema. At pagkatapos, itaas mo pa ng itaas ang paa mo. Kung kaya mo, lampasan mo ang tuhod mo. Kung hindi mo kaya, manatili ka lang sa ganyang posisyon.
Kung kaya, itaas mo palampas tuhod, tapos ibaluktot mo ulit ang kaliwang binti mo. At kapag iniyuko mo ulit ang kaliwang binti mo, mapapansin mo ngayon na may hatak sa likod ng kanang puwitan mo. Siguro dun sa pinakamasakit na parte, oo, sa malalim na bahagi na parang hinihila. At pagkatapos, itulak mo gamit ang kanang kamay, ang kanang tuhod mo pababa, ituwid mo ng maayos ang katawan mo, at dahan-dahan mong hilahin ang katawan mo paabante. At damhin mo kung talagang doon mo nararamdaman ng paghila kung saan ka may problema. Pwede kang bahagya kang lumihis pa kaliwa at pa kanan para mas maramdaman mo pa ang pag-unat sa likod. Laging tandaan, kapag mas malakas ang paghila mo, mas matindi ang nararamdaman ng mga fascia at kalamnan, mas nagbabago sila at mas napapahaba. Patuloy ka lang, lumalim ka pa ng kaunti. Bigyan mo ng oras ang sarili mo. Kasi sa likod, yung mga kalamnan ng puwitan, makakapal na kumpol ng kalamnan yan, kaya kailangan lang talaga nila ng kaunting oras. Siguraduhin mong hindi lang ang itaas na likod ang nakukuba kasi hindi aabot yan sa ibaba. Kailangan mo ring itulak ang pusod mo paabante. Isa pa yung teknik na pwede mong gamitin para hindi maging bilog ang likod mo. Ang pusod ay dapat nakausli paabante para mas maunat ang mga parteng gusto nating maabot. Ayos, itulak paabante. Paabante lang. At ngayon, subukan mong humawak gamit ang dalawang kamay. Subukan mong umatras gamit ang iyong katawan. Dahil humahawak ka, hindi ka makakaatras. Buin mo ang tensyon. Mararamdaman mo siguro ito sa kanang puwitan sa pinakaloob. Pagkatapos, mag-relax ka at hilahil mo paabante ang iyong pusod. Oo, itulak mo pa ng mas malayo paabante. Oo. At hilahin mo ulit pabalik, hilahin mo pabalik, idin mo pababa ang iyong kanang tuhod. Mag-relax ka at lumalim ka pa ng konti. Kahit maliliit na galaw ay nagdudulot ng malaking pag-unlad sa pag-unat at pagtaas ng intensity. At isa pa, hinihila mo pabalik pero mahigpit ang hawak mo para hindi ka talaga umatras. Mag-relax ka at umusad ka pa. At pagkatapos, pakawalan mo na. Ngayon, hayaan nating mag-ehersisyo mag-isa ang mga kalamnan. Ngayon, ginagamit mo ang lakas ng kalamnan para hilahin ang sarili mo pasulong. Pabante ng pabante. Gustong umabante ang pusod. Gustong umabante ang pusod. Gusto pang umabante. Gusto pang umabante. At lumabas ka ulit. At gagawin natin ang pareho sa kabila. Depende kung sa kanan o kaliwa mas ramdam mo. Isasama pa rin natin ang kabila kasi ang lahat ng ito ay umiikot sa paligid ng ating sacrum. Kahit kaliwa ang ginagawa mo, naaapektuhan pa rin ang kanan at vice versa. Tama? Kaya mas lalong nagiging malinaw ang epekto. Sige, magsimula ka ulit dito. Hanggang dito ka lang siguro. Dito ka yuyuko sa posisyong iyon. Tama? Gawin mo ito sa paraang komportable para sa'yo. Kung makakalampas ka sa tuhod, pwede mong hilahin ang kanang paa papalapit at pwede mong itiklop ang kanang tuhod. Hawakan mo ulit ng maayos. Ituwid mo muna ang katawan mo. Kadalasan, mapapansin mong nai-stretch talaga ito. At siguraduhin ulit na hindi mo pinapabilog ang likod mo, kundi ang balakang ang dapat yumuko. Balakang lamang ang yumuko, hindi ang katawan. Paano natin gagawin yon? Gaya kanina, ang puso dapat laging nakaharap sa unahan. Mararamdaman mo agad kung paano ito umuunat. Ang kaliwang kamay ay patuloy na nagtutulak pababa sa kaliwang tuhod sa buong oras. Mas pinapalakas pa nito ang epekto. Patuloy mo pang hilahin ang sarili mo pasulong. Huminga ng maayos at palalimin ang pag-unat tuwing humihinga palabas. At magdadagdag tayo ng lakas. Paano natin gagawin yon? Higpitan mo ulit ang hawak sa kaliwang tuhod at bukong-bukong mo. Ihigpit ang mga braso. Paatras ang katawan pero mahigpit pa rin ang kapit.
Ngayon, pwede na nating ilagay ang lakas sa likod nang hindi gumagalaw at ito ang mahalaga sa natatanging puwersang pag-ikot na ito. At pagkatapos, bibitawan natin. At ang pusod ay patuloy na umaabante. Mag-concentrate ka sa pusod. Huwag mong yumuko ang iyong katawan. Idiin mo rin pababa ang kaliwang tuhod. Huwag kalimutan. At isa pa, hinihila mo pabalik. Hinihila mo paatras. Hinahatak mo paatras, ayaw mong umangat, paulit-ulit. At mag-relax ka at magpatuloy kang sumulong. At ulit, hila mo, tapos bitawan ulit. At magpatuloy kang sumulong. Bitawan mo ng buo. Ngayon, gagamitin natin ang lakas ng katawan. Oo, idiin mo ang kaliwang tuhod mo pababa at ilapit mo ang pusod mo sa unahan. Idiin ang tuhod pababa, ilapit ang pusod sa unahan. Mag-concentrate ka para makuha mo talaga ang tamang pagunat. Lagi kang sumulong pa at pagkatapos, bumalik ka ulit. Tumayo ka, maglakad ng ilang hakbang, ramdamin mo ang pagkakaiba. Kung gusto mo pang malaman ng iba pang mga detalye tungkol sa iyong ISG, gumawa kami ng isang gabay sa pananakit ng ISG. Makikita mo ito sa ilalim ng video sa description o unang komento. May link doon. Kapag kinlik mo, gagabayan ka namin para may padala namin ito sa iyo ng libre. At kung gusto mo pang may gawin para sa iyong ISG ngayon din, pumunta ka agad sa ehersisyong ito. Mag-enjoy ka!